Vice President Sara Duterte. Pati ang cellphone na naglalaman daw ng mga ebidensya gustong ipasilip sa ombudsman. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Nagsumite na ng kanyang notarized affidavit sa ombudsman ang kampo ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Laman ng naturang affidavit ang mabibigat niyang aligasyon laban sa bise at iba pang personalidad. Kabilang siya ng kandidatura ni VP Sara noong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at drug dealers. Diba dapat to pagka election related, dapat Comelec eh. O bakit sa ombudsman? O kasi nga mahirap talagang patunayan 'yan. O kasi tinan mo, nakakulong yung tao na nag-aakusa. Kung titingnan mo yung motibo, may motibo ba yung nakakulong? Meron. Bakit? Anong motibo niya? Motibo niya makalabas ng kulungan dahil lifetime imprisonment yung ano niya yung yung kaso na yan is no bail. So ibig sabihin, yung kaso niya habang dinidinig pa yan, nakakulong siya. O unless manalo siya sa kaso, makakalabas siya. Kaya ganyan yung nangyari kanila kay Erwin Espinosa eh. Sinong gago ang maniniwala na si Inday Sara ay gagamit ng perang illegal para sa kanyang kampanya? Unang-una sa lahat, she's not supposed to be running for vice president, for a national position. Gusto nga lang niya tumakbo mayor eh. Mayor nga lang kasi nga ayaw nga niya ng national position. Niligawan nga siya ng mga Marcos eh. Si Amy Marcos nang magpapatunay at nagsabi na ako ang nanligaw sa kanya, hindi mananalo yung kapatid ko kay Leni Robredo, kaya tumakbo na siya bilang vice president para manalo yung kapatid ko. Hindi mananalo yung kapatid ko kapag hindi binakapan ni Inday Sara. So bakit ako kukuha ng pera para sa kandidatura ko na in the first place ayaw ko naman talaga kumandidato? Marcos Bangag. Ay, magandang umaga, araw, tanghali, gabi sa lahat ng mga banateros worldwide. Andito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. Kamusta naman ang buhay-buhay? Another day, another uratan session at pasasakitin na naman natin ang mga uluwatay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga kupal, animal, mga buwisit, walang silbi, switik sa alot, mga putok sa buho, hindot, palamunin, sintu-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, mga adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng Kurotong Baliling, mga impakto, engkanto, mga linta na sumisipsip sa pera ng taong bayan. Andito na naman si Boss D. Ano na? Abay, malapit na ang ating draw. Oy malapit na ang ating Banateros Christmas Party. At tayo ay mamimigay. Tayo ay mamimigay ng pandagdag sa Noche Buena ng ating mga kababayan, lalong-lalo na mga minamahal nating Banateros sa buong Pilipinas. Huwag na sumali yung mga nasa abroad. Maraming mga nag-send sa akin ng entry may mga nagtatanong. Ito yung FAQs or Frequently Asked Questions. Saan daw magpapadala ng kanilang mga screenshots? Papadala po ng screenshot sa Boss Dada Facebook page. Hindi yata kayo naka-follow sa Facebook eh. Mag-follow kayo sa Facebook para kayo ay makapag-message. Ayan, tapos ang ilalagay nyo sa inyong mensahe, 5 images, 5 pictures or screenshots. Na kayo'y naka-follow, patunay na kayo naka-follow sa Boss Dada Facebook page, naka-subscribe sa Boss Dada 2.0, andiyo dyan sa taas, naka-subscribe dito sa channel na to sa Boss Dada TV, at nag-share kayo, proof na nag-share kayo ng video from Boss Dada 2.0 YouTube channel and from Boss Dada TV. Mag-share. Yun lang, ganun lang kasimple at kayo ay may chance na. May chance na kayong manalo or makatanggap mula sa buong Boss Dada community ng dagdag pang Noche Buena. Maliit na halaga lang yan, 1,000, pero marami nang mapupuntahan yan. Kung meron ka ng budget,
na halagang 1,000 o madadagdagan pa ng 1,000, 2,000, aba masarap-sarap na hapunan na yan. Masarap-sarap na celebration na yan. Huwag na kayong bumili ng alak, ha? Huwag na kayong bumili ng alak. Baka naman ibili nyo pa ng alak yan. Oo, iyan nyo na, i-share nyo na, i-spend nyo na yan with your family. Oh, it's so nice to sit down and eat maraming pagkain with your family. Buo kayo ngayong darating na Noche Buena. Okay? Oh, so magpadala na ng inyong mga entry. Kinukuha ko na. Marami pong mga nagpapadala, ha. Mga tamad. Hindi nakikinig sa instruction. Oh, nakalagay na nga yung instruction kung anong gagawin. Hindi nakikinig. May nagme-message pa sa akin, Boss Data, pambili ng maintenance. Pambili ng maintenance. May nagme-message pa, pambili ng ano, pambili ng kung ano-ano. Ang binibigay po natin, hindi po pambili ng gamot, pambili po ng Noche Buena. Ang purpose po ng ipinapadala natin, para meron kayong pagsalu-saluan sa Pasko. Huwag nyo na kung saan-saan dalhin. O, disqualified na kagad. Marami nag-send sa atin, isang picture lang, isang ano lang, nag-follow lang sa isang channel. Disqualified kagad. Oh, ano yan? Kailangan mag-follow kayo ng ano, ng simple naman ng ano. Kasimple naman ng mechanics natin. Oh, mechanics naman natin wala naman kayong ano, hindi naman kayo gagamit ng napakaraming resources. Oh, hindi naman kayo susunog ng napakaraming brain cells. Padala lang kayo ng mga pictures ng prueba na kayo ay legit. Oh, nandito sa Pilipinas, mayroon kayong lehitimo. Meron naman sa akin nagpapadala ng screenshot, kompleto screenshot, wala naman Gcash, manghula ako. Ayo talaga, oh. Hindi kayo nakikinig sa instruction, ha. Oh, follow kayo ng instruction para manalo kayo. Simple lang 'yan, no. Syempre, as much as we want to give everyone pamasko, syempre with our limited budget, kaya nga tayo merong mechanics para yung mga nasa tamang mechanics, no, yun yung mabibigyan natin, ha? At make sure ha na available kayo pag nag-live tayo sa December 23. Kasi kapag nabunot ko pangalan ninyo at wala kayo, ay bibigay ko na lang sa iba yun. Syempre kailangan nanonood kayo. Ha? Oh, hindi yan automatic entry, ha? Yan, entry yan. No? Tapos meron pang final na na mechanics. Ano yun? Kailangan pag nabunot ka, nandoon ka sa live. Pag wala ka sa live, wala, hindi mo matatanggap. Ibibigay natin doon sa mga karapat-dapat. Okay? At maraming salamat sa mga donors natin, ha? Maraming salamat sa mga donors natin. Hopefully, umabot tayo ng 100. No? But as of the moment, meron na po tayong 65,000 pesos na ipamimigay. So, 65 plus, plus, bali 65 na families ang matutulungan natin yan. So kung mas marami pa, nandiyan sa inyong mga screen ngayon, yung PayPal, pwede kayo dyan magpadala para sa mga walang mga Gcash, o mga nasa abroad na medyo busy, walang Gcash, ayan, pwede kayo dyan magpadala. O tapos meron din tayong, yung Gcash, nandiyan sa inyong screen ngayon. O sa mga gusto lang tumulong. Yung iba nagsisend ng 1,000, 500, o basta pagsasama-samahin natin yan, tapos makakatulong yan. O kung isa lang yung kaya mong tulungan, isa, okay lang yan. 2, 5, 10, kung gaano karami, okay lang yan. Thank you very much sa lahat ng mga donors, lahat ng mga tumutulong dito sa ating kausa. Ginagawa naman natin to madalas, pero sa ngayon dahil nga magpapasko at napakahirap ng buhay sa Pilipinas, mga bossing, kailangan talaga tayo magtulong-tulong. Okay? So simulan na natin mga bossing. Napakaganda ng mga nangyayari sa ating bayan ngayon, at isang magandang balita na ipapakita ko sa inyo, yung nakalap ko sa social media. Nung nakaraan kasi, ang Russia nagbigay sila ng sanction ng warrant of arrest sa lahat ng mga ICC judges na gustong hulihin si Vladimir Putin for war crimes dahil daw sa Ukraine. So inunahan na sila ni Vladimir Putin, at ginawa ni Vladimir Putin, naglabas ng sentensya sa mga judges. So yari kayo ngayon.
Pag kayo napunta kayo sa mga teritoryo ng Russia, putang ina, yari kayo, kukulong kayo ng Russia. Oh, 'di ba? So ngayon, nung nalaman yan ni Donald Trump, putya, hindi pa pwede. Natatandaan ninyo, nung panahon na si Pangulong Duterte ay na bad trip sa Amerika. Bad trip to sa Amerika. Kasi yung Amerika, yabang-yabang yan eh. Sabi nung Amerika sa atin, hindi namin kayo bebentahan ng mga armas dyan sa Pilipinas kasi gagamitin nyo lang sa karahasan. Putang ina nyo, saan ka ba naman makakita ng armas na hindi pang karahasan? Talagang sa karahasan magagamit yan dahil gagamitin mo yan para kumitil ka ng buhay eh. Pero ang sinasabi nila, sa karahasan, gagamitin mo yan sa karahasan dahil meron kang war on drugs, human rights violations. Inaano nila si Pangulong Duterte na ganun eh. Na masyadong matapang, masyado kang marahas sa mga tao mo pagpapatupad mo ng batas. So ayaw ka namin bentahan ng mga armas dahil gagamitin mo lang yan. Sabi ni Duterte, "Pay, putang ina ninyo, buti sana kung libre yan. May pera kami, bibili kami. Pukin ang ina nyo, kung ayaw nyo, di maghahanap kami ng ibang tindahan." Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Ayun, tumakbo sa China, tumakbo sa Russia. Naipagkaibigan, sabi niya, "Fuck you, America. Dito ako sa Russia, dito ako sa China. Tangina nyo, kala nyo kayo lang nang magaling." Nung naging kaibigan ng Pilipinas ang China, naging kaibigan ng Pilipinas ang Russia ay willing magbenta sa atin ng mga armamentes. Inimbitahan pa nga si Pangulong Duterte doon sa Russia ni Vladimir Putin. Pucha, ganun katindi si Pangulong Duterte. Ini-invite ng mga malulupit na mga bansang pinakamalalakas. Russia, China. Si Bongbong, putang ina niyan. Kahit sa birthday party ng kapitbahay nila, hindi maiimbitahan yan eh. Bukod sa pag inimbitahan mo, may pagkain, hindi makakain dahil palumpalo. Tangina, lutang na lutang, tapos ngiwi pa ng ngiwi. Hayop na yan talaga. So, ayan na nga mga bossing, si Pangulong Duterte, nung nakipagkaibigan siya sa Russia, yung Amerika nataranta. Sabi nung Amerika, putang ina, masama ito. Kasi kauna-unahang presidente ng Pilipinas ito na walang pakialam sa Amerika. Kaya ngayon, 'di ba, bumibili tayo sa Russia, bumibili na tayo sa China. Yung Amerika nag-donate. Nag-donate sa atin. Sama ako diyan, sali ko diyan. Hindi pwede kaibigan ka na ng China at saka ng Russia. Pucha, sali ko diyan. Kailangan na I want the piece of the pie. I want a piece of the pie. Sabi niya. So yun ang nangyari. Yung Amerika kasi hindi yan talaga papayag na ang bida Russia at saka China. Ganun ang nangyari ngayon sa Pilipinas. Kaya si Pangulong Duterte masyadong popular noon kasi itong mga superpowers talagang gustong maging kaibigan siya. And Russia and America has always been rival sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa usaping pasikatan. So ito nga si Vladimir Putin naglaglag ng sanction sa ICC judges. Ngayon ito si Donald Trump sumabay. Sabi ni Donald Trump, sinanction niya, finreeze niya yung mga accounts ng lahat ng mga judges ng ICC. Pati ICC finreeze niya yung kanilang mga assets para somehow bigyan ng leksyon or iparalisa itong korte na ito, dahil itong korte nga na ito walang kakwenta-kwenta. Itong korte na to political. Itong korte na to ginawa talaga ito para talagang ma-prevent yung pag-unlad yung pag-progress ng isang bansa. Ginawa talaga yung korte na yan para sa mga sa mga bansa na medyo hindi gumaganang normal yung justice system. Africa, ayan, talagang ginawa yan para sa Africa eh. Yung Pilipinas, gumagana naman ng justice system natin. Si Bongbong Marcos mismo magsabi. Kaya nga napakatanga talaga ni Bongbong, napakatanga ni Boying at ang lahat ng mga kasapakat nila sa magpapakinap kay Pangulong Duterte. Gawa ng itong ICC, korte sa ibang bansa, gumagana yan or gagana yan kapag yung bansa mo wala nang korting gumagana. May korte mang gumagana dito, bakit doon nila dinala si Pangulong Duterte, di ba? Yun nga yung napakatinding debate na pilit nilang sinasabi na hindi, tama yung ginawa.
Dahil yan ay kinikilala natin, parang kinikilala. Ang dami nang umaatras na mga bansa. Umaalis na mga bansa. Noong nakaraan lang, Venezuela, nag-pull out na naman sa ICC. So unti-unti mawawala na talaga ng funding yung ICC na yan. O ewan ko kung popondohan pa ni Bongbong yan. Pero unti-unti, itong freeze order na ito na ginawa or binagsak ng US sa ICC, delicates ito kasi siyempre may mga overhead expenses yan. Saan ba kumukuha yung ICC ng pinangkakain sa mga miyembro niyan? Pinampapakain sa mga preso nila. Hindi ba? So delicates, baka pati yung health programs ng ICC maapektuhan. Kaya medyo delikado rin yan para kay Pangulong Duterte. Pero mapipilitan sila. Mapipilitan sila kung wala na silang pondo, putol na kuryente nila, wala silang internet, wala na silang heater, wala na silang pambayad sa mga utilities nila, ano na sila, baka mapuweras sila na palabasin na yung mga preso nila. And nakita naman natin si Pangulong Duterte, meron siyang request for interim release, and hopefully because of these sanctions, because of the sanction of Russia, hopefully ma-pressure ang ICC para si Pangulong Duterte palabasin na ng detention facility. Hindi naman kailangan si Pangulong Duterte nasa Pilipinas kung pwedeng kahit lumabas lang siya ng detention facility, ilagay lang siya sa isang let's say hospital na mababantayan siya 24/7, na meron siyang kasama, may gagawa ng mga bagay sa kanya, or ilagay siya sa isang bahay kahit na yung gobyerno ng Pilipinas o hindi. Kahit na yung pamilya na ng mga Duterte yung maglagay ng mga tao doon na mag-aalaga kay Pangulong Duterte. Kahit lagyan na nila ng bantay. Di ba? So pakinggan natin itong iniiyak nung itong si Carranza. Yan yung kamukha ni Leila de Lima na pangit, na matanda, na mukhang walang dilig. Yan yung nag-deny. Yung nagbasa ng denial ng ICC sa lahat ng mga motions ni Pangulong Duterte ni Kaufman para makalabas pansamantala si Pangulong Duterte. At nakita nga talaga natin, sobrang bias talaga noong kanilang decision, considering na ang pinag-uusapan natin dito is human rights violation. Si Pangulong Duterte bilang isang akusado pa lang na hindi pa nabibigyan ng araw kung kailan yung talagang trial niya, halos 1 taon nang nandiyan na mag-isa lang sa kanyang malamig na kwarto, considering na human rights 80 anyos na siya, hindi na siya hindi na siya malakas. Kung si Bato de la Rosa nandiyan dyan, kaya niya sarili niya. Pero si Pangulong Duterte hindi At 80 plus years old, talagang kailangan meron na siyang help. Kailangan talaga meron na siyang 24 hours na na kasama na nag-a-adhere sa kanyang mga whims or pangangailangan. So dininay nila ito sa isang 80 plus years old na matanda na dati pang presidente at mahal na mahal ng mga Pilipino. Kaya sabi namin, tangina nyo, makakarma din kayo. Eto na nga, dumating na ang karma nila. Tingnan nyo ang nirereklamo ng mga hinayupak. Is designated to block property and to ban immigration. And essentially, they're intended to block our bank accounts, not only in the United States, which for me is of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank. I wouldn't. Diba? So ang nangyari, the United States nagbagsak ng sanction sa kanila. Di ba? Nagbagsak ng sanction sa kanila. Ngayon, ang pinagtataka daw nitong mga ito, yung mga pera namin dito sa Europe, in euros. In euros yung namin, yung pera namin dito. Nagtataka kami, bakit naka-receive kami ng tawag mula sa mga European banks na kung saan yung mga pera namin na naka-freeze yung mga accounts namin. Nakakapagtaka. In euros Ang dinaisip nito ni ate, halos lahat ng mga kumpanyang malalaki, especially insurance companies,
banking, merong ano yan, may partnership or merong tawag dito, merong shares ang isang kano na business entity. So ang akala nila kaya mayabang tong mga to, akala nila sa Europe untouchable yung pera nila. Hindi nila alam na even the banks in Europe, yung Amerika, may mga investments yan. At kapag may investment ang Amerika sa bangko na yan, meron siyang kapangyarihan na mag-desisyon according sa kanyang shares. Kaya ngayon, ang laki ng problema nito mga putang ina nito. Kasi ang yayabang nila, sabi nila kasi Amerika man lang yan, wala man akong dollar account sa Amerika, pero hindi nila alam, tangina matalino si Donald Trump. Sabi ni Donald Trump, ganun na. Ganun na. O sige, tingnan natin. Ayan na nga. Say the name now to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Diba? Naka-freeze. Yung kanyang credit card, canceled. Halimbawa, ano ba yung credit card mo? Mastercard. Ano ba yung credit card mo? Visa. Ano ba yung credit card mo? Ano ba yung mo? Ano ba yung bangko na ano ba yung bangko mo? Ang bangko ko is for example, ano ba mga bangko sa Amerika? Alam ba, Citibank. Citibank. Ang inay niyan. Mga ano yan, mga US owned yung mga yan. Tapos, nag-partner lang dyan sa mga bansa na yan. Di kanupa din yan. Yari kayo ngayon. Hindi ngayon sila makakilos. Wala nang pambili ngayon ng lubricant to si Manang. Mukhang tuyot na tuyot pa naman yan. Kailangan niya ng mga pampadulas. Yari siya. Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union where putang ina nyo. Hindi sila ngayon makapag-Uber Eats. Gago ka ba? Sino may-ari ng Uber? Putang ina, Amerika. Ang ina nyo naka-spread out ang mga businesses ng Amerika. Hindi porkit nasa Europe ka. Pucha ina, sikat na sikat pa naman dyan. Uber. Walang Grab dyan Walang Angkas, walang Joyride. Pucha, Uber lang. Meron mga app yung mga taxis nila dyan. Pero iba kasi talaga pag Uber sobrang secured ka sobrang safe ka. So ngayon, and then in all over the world, Uber talaga ang sikat na sikat. And that's an American company, tanga. Yari siya ngayon. normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. Gulat na gulat siya. Hindi pinreeze daw yung pera niya ng Western Union. Kung di ka ba naman tanga, Western nga West. Saan bang West? Di ba Western, ang may-ari ng Western Union, Amerika? Yari kayo. So, gulat na gulat sila. Akala nila, tangina, yari tayo nito. Akala ko, porket nasa Europe tayo, hindi tayo maapektan ng sanksyon ng Amerika. Pucha, nakaabot pala yung galamay ng Amerika dyan sa Europe. Pucha yan, kahit sa Russia, mamali-mali ka lang, makalagpas ka isang hakbang lang. Border ng isang probinsya ng Russia yung mahakbangan mo dahil nasa Europe ka, malapit-lapit na yan, border na lang yan Bigla kang napunta ng mga border ng Russia, napahakbang ka ron, pucha, kulong ka. They don't receive calls, they don't say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter. Putang ina ka. Tinan mo? Ngayon nagagalit ka dahil daw yung sanction daw sa kanya hindi lang sa kanya kundi sa mga pamilya nila. Putang ina mo. Hindi ba ganyan din yung ginagawa nyo kay Pangulong Duterte? Dahil sa panggigipit nyo kay Pangulong Duterte, hindi nyo lang ginigipit ang pamilya niya or siya. Ang ginigipit nyo, pati pamilya niya. Pati yung mga Pilipino na nagmamahal sa kanya.
Putang ina nyo, you reap what you sow. O ngayon nararamdaman mo na kapag ginipit ka, hindi lang ikaw ang apektado, pati pamilya mo. Trabaho nyo yan, gawain yan nanggigipit kayo Pangulong Duterte, may request, ginigipit ninyo. O kita nyo kung gaano kahirap yung ginagawa ng mga anak niya na kailangan magpalit-palit para lang magpunta dyan. Sila din apektado sa ginagawa nyo si Pangulong Duterte, kung inilabas mo yan, tapos ang pamilya niya naglagay ng mga tao na mag-aalaga sa kanya, do you think kailangan pang umalis nila Inday, nila Pulong madalas para lang bisitahin yung tatay nila, lalo na ng ganun katagal? Hindi na nila kailangan magstay dyan ng sobrang tagal. Kasi nga alam nila na yung tatay nila is well taken care of. Pwede na rin sila mag-cellphone, mag-video call. Kaya lang hindi dahil sa political pressure na ginagawa ninyo sa Pangulo ng Bayang Pilipinas na pinakamagaling, apektado lahat. Maraming pa nga mga Pilipino na umalis sa trabaho nila para lang mag-focus dyan sa Duterte Street So apektado lahat. So ikaw naapektuhan yung anak mo, pamilya mo, buti nga sa'yo. Ang ina ninyo wala kayong mga prinsipyo Visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation. So to the United States. So Anong pakiramdam ngayon na yung gawain nyo nararamdaman ninyo? Anong pakiramdam ngayon, ma'am? Tangina nyo, pakyo kayo, mabuti nga sa inyo. intend here to go in for some capacity building, giving conferences or making business in United States. She's an international lawyer, so it's really the most sad part for me of the sanctions. And also I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives, other children, etc. So this is the this is the worst part. For me, I don't have I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they they have, and they now cannot use their accounts. Also in my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. Just to highlight that why the judges now and this court is not deterred, because at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need the job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of the International Criminal Court is for humanity, as Nelson Mandela said. The cause of the International Criminal Court is the cause of humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need not only to stand together as judges, but the entire international community needs to do that. Ulul! Ang ina nyo, kayo lang. Interest mo lang yan Anong humanities ang sinasabi mo? Gago, wala nga kayong humanitarian ethical standards Pucha, humanities, ang hinihingi ni Pangulong Duterte sa korte ninyo is humanitarian considerations, dahil matanda na yung tao, akusado pa lang siya, pero kailangan nakakulong na siya dyan. Hindi naman siya humihiling na i-release nyo ako, ibalik nyo ako sa Pilipinas. Hindi naman siya humihiling na gano'n. Hinihiling lang ng kampo niya, lumabas siya from that detention facility because it will deteriorate his health. Yung kanyang mental health, yung kanyang physical health, dahil mag-isa siya dyan, magdi-deteriorate kapag mananatili siya dyan na nakakulong. Ilalabas lang siya kahit sa ospital o kahit sa bahay, kahit saan. Basta wag lang sa piitan na limitado yung mga makakausap niya, limitado yung kanyang mga galaw. Wala pa naman siyang wala pa naman siyang akusado pa lang siya. Hindi naman siya hindi pa naman siya guilty. Ipinagkait niyo yun sa kanya. So ngayon, yung feeling ninyo na mga na inhumane na nararamdaman nyo ngayon, ano ngayon ang pakiramdam?
Kapag feeling mo nasa tama ka naman, feeling mo maayos naman yung ginagawa mo pero ginigipit ka, anong pakiramdam? Because as such, we are working also, as always, for peace and global security. But still, I am Latin American. Still, I am Peruvian. So we are very resourceful people in my country. So I'm having my strategies which I won't reveal. But it is true that living in Europe, where you don't use digital, you don't use cash, it's very difficult to carry out. But none of this have or deterred us as judges, because those sanctions are designated to attack our independence as judges, and we are not giving up our independence. As judges, we are more united than ever, and we are carrying out our daily functions with the best of our abilities. Although it has impacted the court, the personnel, morale, and etc. But now we are doing well. I think that the court has proven to be very resilient, and the judges as well. Well, I would say that at the beginning it was very difficult, but we gathered with the judges, the affected judges, we gathered with the Dutch authorities, from the Minister of Foreign Affairs, also from the Economic Affairs. So we asked them to support us in a very practical manner. I remember that I said to these high officials that I feel defenselessness, because if they can do nothing, if they are doing over-compliance of these sanctions, then where is the sovereignty of this country? Because the banks are independent. Why they should be subordinated to the American policies? I think that this impacted in the authorities, because we also, all the colleagues, we narrated how we were doing and the difficulties. And as they feel, I think, a little bit ashamed. And then next day I received a call from my bank announcing me that now I could move at least my account in dollars to be converted in euros, so I can have the disposition of my assets. So that was a good issue. And now I think that because the registrar of the court has made some arrangements with the bank, for the moment we can use our money in euros, but you know what will happen in the future. Now, European Commission, I think that it has been clear during this week that everybody, at least in the speech, are supporting us. But what we are asking are practical measures. What we are asking is action. We need the support of the entire world, but we are in Europe now, and Europe is a powerful structure. The Yun ang akala nyo. Yun ang akala nyo na porket nasa Europe kayo, powerful na kayo. No, hindi. Amerika pa din. Amerika pa din ang nagko-control. Kung makikita ninyo, dollars pa din ang basihan ng lahat ng mga transaksyon sa buong mundo. Gasolina man yan, langis man yan, kahit ano, wherever you are in the world, when you transact, transact tapos ang transaction mo is mag-aangkat ka. Oo, ang universal currency pa din na ginagamit natin, dollars. Dollars pa din. Kaya kung akala ninyo yang work around tatagal. Merong yan. Si Donald Trump will do that, and definitely aaray kayo. Somehow you will compromise with him. Ang gagawin nyo dyan, the only way for you to fix the issue is to talk to the US. At yung US ngayon, dyan magaling yan ho-hostaging ka yan. Dahil kailangan mo ko, dahil meron akong nakabaon dyan sa lugar mo, at yung sitwasyon na yan, ako ang gumawa, ako may control. Kakausapin kayo ngayon. ICC may kipag-usap. Sir, baka naman, ba't ganun? Baka naman. Gusto nyo mawala? Gusto nyo luwagan ko? Ha? Gawin nyo to. Patay kayo.
So kung ano man yon hihilingin ng Amerika sa ICC na gawin nila, I am sure na yung ICC is not at liberty para na kontrolin yung issue. Wala sila sa liberty to control it. They are at the mercy of the Americans. Yari kayo ngayon. So ngayon, nananawagan itong mga buwaka ng ina nito na tulungan sila ng buong mundo para ipaglaban yung soberanya ng ICC. Putang ina ninyo. Ang Pilipinas may sariling soberanya, pinakilaman nyo. Ang Pilipinas may sariling korte, pinakilaman nyo. Tapos ngayon, gusto ninyo yung independence ninyo, ilagay ninyo sa mga lalamunan ng mga tao sa buong mundo. Ulul! Political kayo. ICC is political. ICC, hindi yan nagtatrabaho for humanity's sake. Pera-pera rin yan. Kaya kita mo, umaaray sila. Nung pera na nila yung ginalaw, yung pera na nila yung sinakal, tinan mo, nag-araya ng mga putang ina. Bakit? Kasi mga mukhang pera. Yari. Yan ang napapala ninyo. Dito naman tayo. Mabalik tayo sa Bagman ni Inday Sara. Ano na naman tong balitan to? Dinala na daw yung kaperahan. Hindi kaperahan. Yung testimonya ni Madriaga, dinala na daw sa ombudsman. Again ha. Wala pong kapangyarihan ang ombudsman over an impeachable official. Kahit ano pang isampa mong kaso sa isang opisyal ng pamahalaan na impeachable, hindi dapat yan sa ombudsman pinatatakbo. Itong mga ni Madriaga, parang ang mangyayari kasi ganito gagawin nila. Yung testimonya ni Madriaga, pupunta ng ombudsman, tapos yung ombudsman ngayon mag-iimbestiga. Okay, tapos pag nakakapag-imbestiga ang ombudsman, sila ngayon, lalabas sila ng probable cause. Pag naglabas ng probable cause, hindi naman pwedeng yung ombudsman idiretso yan sa Sandigang Bayan. Bakit? Kasi nga, hindi naman impeachable, wala namang jurisdiction ang ombudsman sa isang impeachable official. So dadalin lang yan sa Congress para sa panibagong articles of impeachment. Yun lang yan, style nyo bulok eh. Kasi ito na naman ang grounds na gagamitin nila for impeachment. At syempre, kumbaga si Boying Rimulya, dahil alam nila nakakampi nila si Boying, mas maganda na doon dalhin, hindi sa NBI, hindi sa COMELEC, at hindi kung saan-saan, dadalhin nila doon sa ombudsman. Para yung ombudsman, syempre si Boying yan eh. Okay, alam naman natin, may mga riding in tandem na yung mga yan eh, hindi ba? Riding in tandem mga hayop na yan eh. So dahil riding in tandem na sila, ayan na, probable cause, panibagong impeachment na naman yan. Sige, pakinggan natin to. Ng ombudsman ang sinumpaang salaysay ng umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte. Pati ang cellphone na naglalaman daw ng mga ebidensya gustong ipasilip sa ombudsman. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Nagsumite na ng kanyang notarized affidavit sa ombudsman ang kampo ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Laman ng naturang affidavit ang mabibigat niyang alegasyon laban sa bise at iba pang personalidad. Kabilang siya ng kandidatura ni VP Sara noong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at drug dealers. Diba dapat to pagka election related, dapat COMELEC eh. Bakit sa ombudsman? Kasi nga mahirap talagang patunayan yan. Kasi tinan mo, nakakulong yung tao na nag-aakusa. Kung titingnan mo yung motibo, may motibo ba yung nakakulong? Meron. Bakit? Anong motibo niya? Motibo niya, makalabas ng kulungan dahil lifetime imprisonment yung yung kaso na yan is no bail. So ibig sabihin, yung kaso niya habang dinidinig pa yan, nakakulong siya. Unless manalo siya sa kaso, makakalabas siya. Kaya ganyan yung nangyari kanila kay Erwin Espinosa .
Yeah, so gagawa siya kung motibo at motibo lang talagang talagang may masamang motibo itong tao na to na pansarili. Kaya sigurado hindi pahingan. Tsaka Diyos ko naman. Sinong gago ang maniniwala na si Inday Sara ay gagamit ng perang illegal para sa kanyang kampanya? Unang-una sa lahat, she's not supposed to be running for vice president, for a national position. Gusto nga lang niya tumakbo mayor eh. Mayor nga lang kasi nga ayaw nga niya ng national position. Niligawan nga siya ng mga Marcos eh. Si Amy Marcos nang magpapatunay at nagsabi na ako ang nanligaw sa kanya, hindi mananalo yung kapatid ko kay Leni Robredo, kaya tumakbo na siya bilang vice president para manalo yung kapatid ko. Hindi mananalo yung kapatid ko kapag hindi binakapan ni Inday Sara. So, bakit ako kukuha ng pera para sa kandidatura ko na in the first place, ayaw ko naman talaga kumandidato. Pangalawa, bakit ako kukuha ng pera sa kandidatura para sa kandidatura ko? Putya sure win ako. Buong Pilipinas, sumamanga ang loob. Number 1 nga ako na presidentiable. Tumakbo nga lang ako ng vice president. Kalaban ko si Kiko Pangilinan eh. Tsaka si Tito Soto, anak ng tinapay na may. Hindi mananalo sa akin yan kahit matulog ako eh. Bakit pa ako mangangailangan ng pera para sa kampanya? And besides, ang campaign manager nga niya si Romualdez. So kung yung pera na ginagamit ni Romualdez para sa kandidatura ni Inday Sara galing sa nakaw, alam ni Romualdez 'yun. At kung alam ni Romualdez 'yun, na galing sa nakaw yun, sana noon pa, yan na yung inisyo nila kay Inday Sara. Bakit ngayon lang? O hindi ba? So napaka imposible na ginamit ni Inday yung pera ng Pogo, tsaka Diyos ko naman. Tingnan nyo Davao. Alam ko ang Davao, bawal nga ang sugal dyan eh. Alam ko bawal ang sugal sa Davao. Sa Davao, ang alam ko wala ring Pogo dyan eh. Nandito lahat yung Pogo eh. Tsaka tingnan ninyo ang pamamalakad ni Inday Sara sa Davao. Wala ngang magulo dyan eh. Sasabihin nyo na si Inday Sara parang leader ng isang sindikato. Paano magiging leader ng sindikato to? Nakita nyo naman yung kanyang probinsya, napakalinis, napakaayos, walang krimen. Alam nyo, talagang lahat ng pwede nyong ibintang sa mga Duterte, mamamatay tao, matatapang, kung ano-ano, mga babaero, lahat na yan, ibintang nyo, pera lang, involvement sa drugs, involvement sa sindikato, at lalong-lalo na corruption. Hindi nyo talaga, alam nyo gawain kasi talaga ng komunista yan. Kung halimbawa ikaw ay alagad ng simbahan, katulad ni Pastor Apollo Quiboloy, siya ay alagad ng simbahan, siya ay nagsisilbing isang magaling na ehemplo sa kanyang mga miyembro, binubuhay niya yung kanyang mga miyembro, na mula sa kahirapan hanggang sa pagiging maunlad, nadala niya yung kanyang simbahan. Bilang taong simbahan, ano ang ginawa ng mga komunista sa kanya? Sinabi ni Risa Ontiveros na nag-human trafficking siya. Sinabi ni Risa Ontiveros na nang mumolestya siya. Kumbaga, ang ibabato nila sa'yo na dumi, yung hindi mo kayang gawin, yung mismong advokasya mo na pangalagaan ang isang buhay, advokasya mo na ilagay sa maayos yung iyong mga miyembro, yung mga babae, kabataan, mahal mo, na parang mga anak mo. Anong ginawa ni Risa Ontiveros sa personality ni Pastor? Sinira niya. Sinabi niya nang mumolestya, sinabi niya ng human trafficking, pinapahirapan, pinagtitinda, pinagpapalimos. Yun ang gawain ng mga komunista. Kung ano yung laban mo, kung ano yung advokasya mo, doon ka nila sisirain. Kung advokasya ni Pastor ang pagsasagip sa kaluluwa ng mga miyembro niya para sa buhay na walang hanggan, doon niya titirahin yan. Na palalabasin niya na kulto yan, palalabasin niya na ganito yan, palalabasin niya na ganyan yan, palalabasin niya na mumolestya yan.
Para kasi nga yung tao, bobo eh. Madaling maniwala yung tao sa mga istorya-istorya. Mahilig tayo sa mga pelikula Ganyan din ang ginagawa nitong mga makakaliwa, nito nila Risa Ontiveros, nila De Lima, sa dito sa mga Duterte. Yung alam nila na ang mga Duterte is crime buster. Alam nila yung mga Duterte ay anti-corruption. Alam nila yung mga Duterte ayaw sa krimen at droga. O tingnan mo anong ginagawa ni Trillanes. Sinasabi ni Trillanes na drug lord sila. Na si Mans Carpio at saka si Pulong Duterte nagpalusot noong magnet na may tunay-tunelada na droga doon. Ano pang nila? Ano pang ibang sinasabi nila? Na ito si Inday Sara, anti-corruption si Inday Sara. Anong nila ngayon? Sinasabi nila, corrupt, nagwaldas, naglustay ng confidential funds. Di ba? Si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte nangangalaga sa buhay ng mga Pilipino. Ayaw niyang masira dahil sa droga. Anong sinasabi ni Trillanes? Drug lord si Pangulong Duterte. Na pinapatay ng mga Duterte yung mga drug lords kasi gusto nila sila lang ang drug lord sa Pilipinas. I mean, classic playbook yan ng mga komunista yung mga ganyan. Kaya itong ginagawa kay Inday Sara, sabi ko nga sa inyo, bikoy na bikoy talaga And kahit na ano pang gawin nila, optics lang kasi ito Kasi baka mamaya kinakabahan kayo. Again, sabi nga ni Madam Guanzon na ang ombudsman wala siyang kapangyarihan, authority over an impeachable official. So, anong silbi nitong pagpapasa ng affidavit na ito diyan sa ombudsman? Para mag-imbestiga ang ombudsman. Tapos, anong mangyayari sa investigasyon ng ombudsman? Wala ngang kontrol ang ombudsman over an impeachable official. Di wala, optics lang ito. Ginagamit nila ito para masabi na may patong na kaso si Inday Sara, pero wala naman talaga. Sabi nga nila, ba't si Inday Sara hindi sumasagot dito? Ba't hindi sumasagot si Inday Sara dito? Kasi nga, hindi na worth para sagutin ito kasi yung mga tao na mismo ang sumasagot sa kanya Anong sabi nitong Madriaga? PSG siya. Presidential Security Group? Hindi. Presidential Security... Ano pala siya? Public Security Guard. Hindi pala Presidential Security Group. Kasi yung mga permit na ipinakita niya, nasan ba yun? Alam ko na itabi ko yun yung mga permiso na inano niya ito, tinanin nyo. Yan, yung mga yan. Alisin ko muna to. Katulad yung mga yan. Yung pinapakalat nitong putang inang bobong professor na si Contreras. Nakalagay private security officer, private security guard pala siya Hindi pala siya PSG, hindi pala siya presidential security guard. Private security guard. Ayan, katulad dyan, yung pinapakita niya sa consultant siya ng NBI. Alam nyo ba, marami kayong mga kapitbahay na may mga plaka ng NBI sa mga sasakyan nila. Akala mo mga NBI agent. Hindi mga NBI agent yan, mga asset ng NBI yan. Mga nagpapanggap na mga NBI agent, mas maingay, pupunta sa mga beer house yan, tapos may mga naka-uniform pa yan ng Department of Justice. Magpapanggap na mga NBI ang mga putang ina niyan, pero hindi naman talaga mga NBI yan. Confident yung mga yan, consultant, yung mga yan walang sweldo sa NBI. Gusto lang nila yung ID na NBI sila. Ayan nakalagay private security certified security trainer. Nagtitrain ng security guard. Marami kasing ganyan. Yung mga retired generals, mga coronel, pagka umalis na sila sa pagiging police, usually ganyan ang mga nagiging trabaho nila. Nagtatayo sila ng security agency. Tapos yung mga security guards nila, ayan, paatinin ng mga seminar. Tapos magkakaroon ng mga ganyan-ganyan dokumento. Parang rin yan na pwede na akong kunin as personal bodyguard ng isang negosyante halimbawa. Ganun yun, private security. Yun nga ang trabaho nitong Madriaga na to meron silang private security. Siyempre, hindi naman pwedeng ang PNP mag-i-issue sa isang negosyante ng police security yung
PNP-SPG, yung Philippine National Police Security Group. Ang inaano niyan, ang binibigyan ng PNP na mga security, yung mga talagang mga malalaking tao, politiko, ganyan. Dapat hindi sila nagbibigay ng security sa mga negosyante. Kasi yung negosyante, kaya nilang magbayad ng personal na security group nila, which is yung mga grupo nila Madriaga. Ganyan nga ang ginagawa nila. Pupunta sila, magpo-propose sila sa isang mayamang negosyanteng Chinese. Sir, provide kami sa inyo ng security group. Anong security group? Ito ang credentials ng naming grupo namin. Kami magsisecure sa iyo. Lahat. Ito ang natin ha. Pagka may mga ganyan, kasi baka makidnap ka, kailangan mo security. So kailangan magaling yung driver mo. Kailangan naka-bulletproof ka, and so on and so forth. Ganun ang trabaho ni Madriaga. Pero ang ginagawa niya, pag nakapasok na siya sa isang mayamang Chinese, kikidnapin nila. Yung binabantayan nila, tapos patutubos nila. Ganun ang gawain nila. So nagpapanggap kasi ito na Presidential Security Group na na mayroon pa yung sinasabi yung sa content daw ni Joey at saka ni Sasarugando Sasot na iba yung nasa picture at iba itong nakakulong. Wala akong pakialam dun. Ang pakialam ko, itong ginagawa ng tambalan ng media at saka nitong mga makakaliwa na pagpapalabas ng mga ganitong tao para sirain si Inday Sara, hindi magpa-fly ito. Hindi na kailangan magsalita ni Inday Sara tungkol dito kay Madriaga because yung mga tao na mismo ang nagtatanggol kay Inday Sara tungkol dito sa issue na to ng Madriaga. Hindi na kailangan ni Inday Sara itong mga ganitong kaek-ekan nila na kailangan pang sagutin ni Inday Sara mga ganyan walang kakwenta-kwentang bagay, busy yung tao. Ano pa? Ayon sa abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad, gusto raw ng kanyang kliyente na mapanagot ang mga nagkasala. Mapanagot ang mga nagkasala? Saan? Sa kanya? Nagkasala saan? Bakit all of a sudden, biglang gusto na naman, ganito kasi gawain ng mga dilawan eh. Yung mga masasamang tao, gusto nilang gawing santo. Tingnan mo. Si Cory Aquino, gusto nilang gawing santo, masamang tao yun. Gusto nilang maging santo. Ito, out of the blue, mayroon siyang no bail na kaso, nangidnap, pumatay pa ito, at kung ano-anong ginawa nitong kahayupan nung nasa labas siya. Ngayon nasa loob siya, biglang naging santo siya. Gusto niyang maging advokasya, papanagot ang lahat ng may kasalanan. May kasalanan di siya sa mga taong biniktima niya. Anak ng tinapay talaga tong media na to. So alam niya yung balik niyan, yung sipa sa kanya, yung paninira sa kanya. Expected niya na yan, pero firm ang decision niya na nailabas yung nalalaman niya. Sabi niya is that naglingkod ako ng buong puso sa kanila. Pero alam niya na may mga criminal liabilities at dapat managot. Yung pangingidnap niya may criminal liabilities yun. Yung mga ginawa niyang pangi-scam sa tao may criminal liabilities yun. Doon na lang siya mag-focus. Walang maniniwala sa kanya na nagtrabaho siya ng matino sa mga Duterte. Unang-una sa lahat, mayroon ba siyang certificate of employment sa mga na empleyado talaga siya ng mga Duterte? Meron ba siyang certificate or ID na PSG nga siya? Na naging PSG siya ni Pangulong Duterte? Meron ba siyang picture na makakapagpakita na talagang PSG siya? Kasi yung mga close in security ni Pangulong Duterte, hindi siya kilala. Kung kaya niya magsinungaling sa isang bagay, magsisinungaling ka na sa lahat ng bagay. May Latin may Latin term doon Pero meron kang 10 ebidensya. Isa lang dyan ang pineke mo, kahit tama yung siyam, wala nang bisa yun. Dahil yung credibility mo mababa. If we're talking about credibility, bakit tayo makikinig sa isang tao na kidnapper na ilang beses nang kinulong at ngayon ay no bail ang kaso? Nasa death row na nga yan Sa sobrang tindi ng krimen na ginawa niya, nasa death row yan. Nagkataon lang, wala tayong death penalty sa Pilipinas, kaya buhay pa yan Pero he was sentenced to death noong 90s. Tapos makikinig tayo ngayon, biglang malinis na ang pagkatao niya, gusto niyang managot, ang dapat managot. Putang ina, criminal siya nga ang dapat managot sa mga krimen niya di ba? Ginagawa na nilang santo ngayon yung kriminal. Yan ang style nila. Pagkakasala sa batas. Kailangan din daw itong silipin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, lalo't meron ding alegasyong isa umano ang parking compound ng Ombudsman sa mga pinagdalhan ni Madriaga ng pera.
So malinaw yung intention nila. Dinamay niya yung ombudsman para magkaroon ng jurisdiction si Boying Rimulya. Because again, Boying Rimulya has no jurisdiction over Inday Sara because Inday Sara is an impeachable official. Now, nilagay nila yung ombudsman sa kanilang testimonya para magkaroon ng involvement ang ombudsman makapag-initiate ng investigation. Kasi gusto rin nilang ipin down si Martires. So dito makikita mo malinaw talaga yung motibo nila eh. Yung motibo nila, planting of evidence, maglalagay ng mga ganitong testimonya para magkaroon sila ng kumbaga reason para mag-investigate. Tapos kakanain na nila from the investigation yung mga taong gusto nilang kanain. Hindi naman talaga to babahid kay Inday Sara because walang maniniwala talaga dito eh. Pero yung mga taong in-involved doon sa testimonya nito, magkakaroon na sila ngayon ng may reklamo eh. Pwede ko na ngayon imbestigahan. Kasi dati wala namang reklamo eh. Bakit ko investigate si Nolasco? Bakit ko investigate si ganito? Rereklamo lang ako niyan. Ngayon, may testimonya na. So, meron na ako ngayon lisensya para imbestigahan silang lahat. At pag nagsimula investigasyon sa mga yan, makakahanap sila ng mga pwedeng ikaso sa mga yan. O di political harassment na naman yan. Style nyo bulok. Well, alam na namin yung mga ganyang galawan nyo. Gusto rin nilang isailalim sa forensic examination ang 3 cellphone ni Madriaga na naglalaman umano ng mga ebidensya. Nasa kustodiya raw ng korte ang mga cellphone na nakuha kay Madriaga nang siya'y mahuli. Napag-usapan lang namin na tinatawagan siya. Kung kailan siya magdi-deliver ng pera, tatawagan siya ni Nolasco, iti-text siya to be at one place. Tinatawagan daw siya ni VP Sara at nung iba pang mga nag-uutos sa kanya kung saan idadrop yung pera. So si VP Sara, tinatawagan daw siya. Sabi ko nga sa inyo, we were invited, at least ako I was invited by the Office of the Vice President 4 times already. Naka-attend ako isang beses lang out of those invitation. Never na si VP Sara mismo yung nag-invite sa akin. I remember when we were in Hague, kinausap ako ni VP Sara. Sabi niya sa akin, boss, dadali ka. Paglapit ko, akala ko ibibeso-beso ako, hindi pala. Sabi ko, shit. Akala ko pa naman ibibeso-beso ako nitong ganda-ganda pa naman. Sabi niya sa akin, Lika, ano yung mga kaso mo? Tapos may listahan siya, nililista niya. Ano yung mga kaso mo? Nagsusulat siya. Meron po akong ganito, ma'am. Tapos may ganito rin ako. Tapos ganyan. Tapos yung BIR, inisyoan po ako ng letter of authority. LOA. Bakit LOA? Sabi niya, negosyante ka ba? Hindi naman. Sinulat niya lahat yun. Sige. Basta pagka may kailangan ha. Pag may kailangan. Magtulungan tayo. Yun na, nag-speech siya doon. Kaya niya pala kinuha para sabihin niya sa speech niya, ito si Boss Dada, putang ina, kinakawawa. Yun lang, yung talagang personal na may pag-uusap kami. Never na si Inday Sara, tatawag yan, tumawag sa'yo para sabihan ka ng kung ano-ano. Meron man mga assistant si Inday Sara, bakit siya tatawag sa'yo? Si Lucio Tan, pag may ibibigay yan na instruction sa mga tao niya, sino magpapahatid ng instruction na yon? Yung kanang kamay niya. Walang leader ng gang, leader ng sindikato na magbibigay ng direktang instruction sa iyo. Usually, meron talaga 'yan mga middleman, may mga third party or may mga may mga taong uutusan 'yan para magbigay ng mga instruction. Mga nila, tawag dito yung deputize nila na gumawa ng mga bagay para sa kanila. Pinagsasabi mo kailangan si Inday Sara patatawag sa iyo. Ano ka, Diyos? Ano ka, boss? Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Una nang sinabi ni Harry Roque na hindi kilala ni VP Sara si Madriaga. Dumistansya na rin ang Malacanang sa issue at sinabing tanging ambisi lang ang makakasagot niyan. Yan, tingnan ninyo, even the Malacanang dumistansya dito because alam nila suntok sa buwan ito. Alam nila itong ginagawa nilang move na ito ni Madriaga, itong huling barahan nila Tililing.
Alam ng Malacanang na hindi yan talaga magfa-fly. Kaya dumidistansya. Usually ito si Claire Castro. Magsasalita na yan na magsasalita tungkol diyan. Ay, ano pala sino bang vice presidente na matanggap pala sa Pogo at chuchuchu. Di sana gumagano na yan. Pero the fact na dumistansya sila, alam nila na sasablay ito at pag sumablay ito, panibagong na naman yun, sampal na naman sa pagmumukha nila. And again the fact na hindi sinakyan ni Claire Castro to, ibig sabihin even her hindi alam na katarantaduhan at walang mangyayari dito. Oo, kaya nga kita mo nung nakaraang may picture silang dalawa ni Tililing, ni Trillanes, nagmi-meeting sila. Yan na yung mga pinagmi-meetingan ng mga yan kung papaano nila i-demolish si VP Sara sa mata ng mga Pilipino. Huli na lahat. Huli na lahat kasi every time na tinatry nyong hilain pababa ang mga Duterte at ang mga Duterte-aligned politicians and the supporters, laging ang Diyos ang gumagawa ng paraan para mabisto kayo. Oo, Diyos ang gumagawa ng paraan para mabisto. Kita mo, itong nangyari sa ICC, yung pag-sanction ng Russia and US sa mga judges ng ICC. Sinong may galaw niyan? Panginoon ang gumalaw niyan. Dahil out of control, walang control ang mga Pilipino, ginawa na ni Kaufman lahat ng magagawa niya, pero talagang satanas yung mga nandiyan dyan. Anong ginawa ng langit? Gumamit ng ibang tao para putagipitin itong mga tao na nanggigipit sa atin ngayon. Ganon din ang Malacanang. Ang Malacanang, distansya kasi putang ina, galawan tanga yan alam na ng Pilipino yung style na yan but they just really have to do it kasi baka sakaling lumusot. At kung sakaling lumusot, itong taktika na to, di nag-benefit tayo. Pero sigurado ko, hindi lulusot ito. Kaya, distansya tayo dyan. Distansya tayo dyan. Bayaan na natin silang dyan. Because again, nakita nila na even itong si Claire Castro, the fact na hindi niya tinitake advantage itong balitang ito, ibig sabihin, walang silbi talaga ito. Sasabog lang ito sa mga pagmumukha nila. Kaya nga sabi ni Topacio sa kanyang interview kay Corina Sanchez ito, pasok. Usapan na naman ngayon ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos siyang sampahan ng graft and plunder complaints sa Office of the Ombudsman. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayon si PDP spokesperson Ferdinand Topacio. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Topacio. Yes, magandang gabi pong muli, Ma'am Corina. Always an honor and a pleasure. Wow, thank you very much, sir, sa inyong panahon. Sa isang ulat po, layon daw ng pagsasampa na ito ng graft and corruption laban sa bise na pahinain si VP Sara sa 2028. Kayo po ba'y naniniwala dito? Opo. At in fact, kami nga po ay naglabas na nung kamakalawa ng opisyal na pahayag sa ngalan ng Partido Demokratiko Pilipino na sinasabi po namin, unang-una yan ay mga recycled. Bagamat environmentally friendly ang recycling, hindi po yan uubra pagdating po rito sa mga charges. Number two, obvious naman po na ang may mga pakana nito ay yung mga the usual suspects kumbaga na wala na pong ginawa kundi batikusin si pangalawang Pangulong Sara Duterte sapagkat natatakot po sila ng consequences to their vested interest should the Vice President become President in 2028. Ano ho sa palagay ninyo ang pinakamatibay na depensa ng bise? Well, the strongest defense po, Ma'am Corina, as always, is innocence. Hindi po niya ginawa yan. Ang ngunit sa ilalim din po ng ating mga batas, the person who alleges a crime has the burden of proof of showing that it has been committed sapagkat constitutionally protected po ang presumption of innocence. But in this case, the Vice President, I believe, is merely a victim of political persecution and vendetta. So, mailalabas po ba ang mga bank accounts ni Bise? Yun nga po nakakatawa sa mga sinasabi nitong mga characters na ito. Bakit kami ang maglalabas? Meron po talagang prinsipyo sa Roman law na cumbenti probatio qui decit non qui negat, or the burden of proof is on him who alleges something.
they're saying that she has amassed more than 50 million in ill-gotten wealth. So, dapat pong sila po ang magpakita kung nasaan yung 50 million plus na yon. Kung wala, then the case must perforce be dismissed. So they can subpoena the transparency of her bank accounts. May subpoena powers under certain circumstances sapagkat meron po tayong secrecy of bank deposits, but again po, we repeat, at natatawa nga po kami, akala ko ba they are convinced of the merits of their case. Ang kapal-kapal nga ng mga papeles na isinupiti nila. Ibig nyo pong sabihin sa daan-daang libong pahinang yon, wala yung alegasyon nila kung nasaan yung 50 million. So, nakakatawa po ito. The powers of subpoena cannot be used as a fishing expedition under our due process clause. So dapat po sila magpakita. Ito yung bank account, ito yung mga yaman, ito yung lupa, ito yung bahay, ito yung mga sasakyan. At yung Yes, maganda yun kasi the burden of proof is in the accuser or is with the accuser. Kung ikaw nag-akusa, dapat ikaw may prueba. Di ba? O katulad nun, di ba tayo, we are accusing Bongbong Marcos of being an addict dahil nakikita natin yung manifestation sa itsura niya ng pagiging addict O hindi ba sabi ni Claire Castro, kayo nagsasabi na addict siya, dapat meron kayong prueba na addict siya. O bakit siya kailangan maglabas ng prueba na addict siya? Which is yung drug test. O ito na yung prueba natin, si Amy Marcos mismo, ang close kapatid putya, isang pepe lang yung nilabasan niya. Isang pek-pek lang nilabasan ng dalawang yan. Ni Bongbong at saka ni Amy. Putang ina, alam ka na maniwala ka kay Claire Castro kaysa kay Amy. Sabi ni Amy, addict daw yan. Gumagamit yan noon pa. O, yun na yung prueba. Yun na yung prueba natin. O kailangan na lang ngayon patunayan ni Bongbong Marcos na hindi siya addict. By what? By means of mag-undergo ng hair follicle test. Pero hanggang ngayon, di pa siya nag-hair follicle kasi nga addict. It's safe to assume na addict siya because he failed to prove to us na hindi siya addict. O si Inday Sara, sabihin nyo, si Inday Sara ganun din naman she failed to prove to us na hindi siya nagnakaw ng 125. Anong failed to prove to us? Ang may kasalanan niyan, Supreme Court at saka ang Senado dahil hindi siya na-impeach Dahil ipinatigil yung impeachment. She's ready to face the impeachment court pero hindi natuloy 'Di ba? So ready si Inday na patunayan 'yun. At lagi naman sinasabi ni Inday, very vocal naman siya na ipinagtatanggol yung confidential funds na 'yan. So yun sinasagot niya. Si Bongbong, sinasagot ba niya yung kaadikan niya? Hindi naman. So in this instance, sinasabi nga nila na, pucha, itong mga papel na ito, walang silbi ito. Why? Because hindi ka pwedeng tumakbo sa ombudsman para mag-initiate ng investigation ng meron ka lang hunch or meron ka lang haka-haka. Hindi pwedeng haka-haka lang. Kailangan base sa ebidensya. May ebidensya ka ba? Yung ebidensya mo, kailangan i-cross-check yun noong ombudsman sa totoong data na manggagaling mismo sa inaakusahan. Tama? Kaya lang ang problema, doon pa nga lang mali na kasi hindi nga saklaw ng ombudsman ang isang impeachable official So, the whole process of this optics sa pagsasampa ng kaso, wala nga walang grounds mga pangalan pong piatos, yung mga inimbento daw pong mga pangalan na nakatanggap ng pondo. Ano po ang depensa doon? Alam niyo po, sorry po, Ma'am Purina. Go ahead, sir. Opo. Alam niyo po yon, standard protocol po yon sa confidential funds. Ako po, Ma'am Corina, ay galing din sa Department of the Interior and Local Government bilang isang Assistant Secretary noong ang kalihim po ay si Mayor Alfredo Lim, year 2000. So talagang standard po yan, kaya nga po confidential Yung informant po nyo, pag inilagay nyo yung pangalan doon, at syempre po, hindi naman na iisa o dalawang tao lang ang may access doon sa listahan yon, baka manganib po ang buhay noong tao. Ngunit lagi na natin pinapaliwanag yan noong nakaraan nga. Merong ibinigay ang DOJ, hindi pala, ang PNP na mga pabuya sa mga tao na informant. Anong itsura ng mga tao? Nakatakip ang muka, ang mata, nakasombrero.
walang pangalan. Oh, so pag tiningnan mo, kanino napunta tong pera na to? Kay alias Kulapu. Kay alias Kwang Kwang. Ganun yung mga pangalan yan, mga bossing, Diyos mio. Kasi nga confidential agents ang mga yan. So, yung mga confidential agents ni Inday Sara, whether Piatos ang pangalan yan or King Kong ang pangalan niya o si Godzilla yan, issue sa kanila yan. Bakit? Yung mga confidential agents na yan, kaya gusto nilang malaman kung sino yan kasi parang alam nila kung sino sa hanay ng mga komunista yung asset ng gobyerno. Papatayin nila yan. Sobrang delikado niyan. National security concern yan. Oh, itong mga komunista na to, putangin na mga tanga talaga eh. Kala nyo maloloko nyo tao. Kaya ngayon, pinipressure nila si Inday na i-provide itong mga tao na to. Sino si Piatos? Kasi nga si Piatos, si Mary Grace, at kung sino-sino pa si Chippy, si Tom Tom, tsaka si Cheese Curls. Ang ano niyan, ang information na ibinigay nila sa gobyerno, information ng kalakaran diyan sa pagre-recruit ng mga NPA ng mga estudyante. Oh, kaya gusto malaman ng mga makakaliwa sino itong mga tao na to para putang ina patayin na nila. Pwede pong i-decode yun para malaman talaga na ito ay natanggap. So, that is a non-issue na pinag-uulit-ulit po nila. Okay, huling tanong po. Yung affidavit po ng sinasabing dating bagman ni VP Sara, ito pong si Ginoong Ramil Madriaga. Ano po ang komento ni VP dito? Hindi ko po, I cannot pretend to speak on behalf of the Vice President sapagkat ako po ay tagapagsalita ng PDP. Ngunit bilang isang abogado po, that is an uncorroborated statement. Pwede naman po mag-imbestiga ang ombudsman. Kahit nga po anonymous, pwede naman po ang DOJ din po. Ngunit titignan po natin yung credibility noong mga aligasyon. At yung binabasa ko po yung affidavit na iiling lang po ako sapagkat yung sinasabing 1 billion in a grandia, that's physically impossible. Number 2, yung nagbi-build up daw ng war chest, si binibining Sara Duterte. Alam niyo po, I personally know as to approximately when nag-umpisa yan na mag-harbor ng ambitions for president. Yung before that po, there was really no plan to run as vice president or even president. Yung prior to 2022, last minute po yun, and I know this personally. So, ang dami pong mga inconsistencies at kung ano-anong mga incredibilities ng affidavit pong yun. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, PDP spokesperson. Oh, di ba? Ang ina nyo ha. Yun yung sinasabi ko kanina. Oh, anong sinabi ko kanina? Ha? Anong sinabi ko? Oh, sabi ko kanina, itong si Madriaga, napaka-imposible. Oh, napaka-imposible nung sinasabi. Oh, napaka-imposible nung sinasabi na ito daw si Madriaga nag-ano ng pondo para kay Inday Sara. Malabo, hindi tatakbo si Inday nun eh. Mayor lang tatakbo niya nun. Know your history before nyong patronage itong na to. Itong sinasabi nung kriminal na yan. Oo, nyo. Ilabas ninyo. Oh, ito mga bossing, maganda rin tong balita na to ha. Oh, pakinggan natin si Claire Castro patungkol sa budget. Oh, budget. Kahapon po pinagpaliban ng Senado yung pag-BICAM sa 2026 budget dahil po sa issue with the DPWH, and hopefully nga ngayon matuloy na po, no? But the House contingent said they are optimistic na hindi pa rin po mauuwi sa reenacted budget. With all these budget concerns, how confident is Malacanang na hindi po mauuwi nga sa isang reenacted budget yung 2026? Oh, speaking of reenacted budget, paliwanag natin yung memya. Oh, ayaw ng Malacanang ng reenacted budget. Oh, ano ba yung reenacted budget? Oh, yung reenacted budget, ibig sabihin yung budget ng 2025 spendings ng gobyerno. Oh, not specifically projects spendings ng gobyerno, yun lang yung ating gagawin ngayon. Halimbawa, yung opisina mo noong nakaraang taon may budget ka ganito, tapos nagawa mo yung mandato mo, meron kang mga proyekto na ginawa, tapos yung proyekto na ginawa mo noong 2025, nandoon pa din sa 2026, mayroon ka lang dinagdag na +5
na bagong proyekto, pasara enacted budget, hindi mo na magagawa yung +5 na new projects mo. Yung mga old projects mo nung 2025, hanggang dun lang muna tayo. Yung mga bagong projects nyo ngayon, medyo wag muna tayo dyan. Kasi nga, may problema tayo sa pondo ngayon, sa budget. Why? Problema natin, putang ina, sinabi na nga na ayusin yung paglalatag ng pera sa bawat ahensya, pero putang ina, may mga ahensya, kawatan pa rin. May mga congressman, magnanakaw pa rin. May mga, yung DPWH, tarantado pa din. Yung mga congressman, si Swansing, si Boji D, mayroon pa rin napakalaking insertion. Unang-una sa lahat, bakit ka kasi maglalagay ng insertion? Kung ikaw, ginawa mo yung assignment mo, alam mo pangangailangan ng bayang Pilipinas, alam mo kung saan dapat maglalagay ng pera. Pero pag hindi mo alam ang problema ng Pilipinas, gagawa ka ng NEP, National Expenditure Program, gagawa ka ng budget according lang doon sa basic na pangangailangan. Kasi yun lang talaga yung alam mong dapat pagtuunan. Ngayon, kapag ka biglang, sir, kailangan pala natin sa ganito. Okay, insert mo na lang. Sir, kailangan pala natin ng ganito. Okay, insert mo na lang. Ganun yun eh. Yun ang masaklap sa insertion. Hindi mo pinlano ng maigi yung budget mo. Kasi kung planado mo yung budget mo at kung ikaw, presidente ka, alam mo problema ng Pilipinas, alam mo yung ipaprioritize, di ba? May SONA ka, meron kang mga priority bills na gustong ipatupad. Doon mo ilalagay yung pera ng Pilipinas sa priority mo according doon sa sa gusto mong problemang isolve sa Pilipinas. Pero kung ang presidente natin si Bongbong tatanga-tanga, hindi niya alam kung ano unang-una sa lahat ang priority ng gobyerno niya, anong problema yung gusto ng gobyerno niyang solusyonan, yun yung popondohan niya. Hindi, gumawa lang sila ng NEP, tapos puro insertions na. Insertions. Minsan nga yung insertions, nagiging source of corruption eh. Kasi dahil nga hindi siya nakalista doon sa National Expenditure Program, kasi yung NEP, yun yung normal na babudgetan ng Pilipinas, naglalagay sila ng insertion sa mga panggap nila na mga kailangan ng mga Pilipino, pero hindi, puta komisyon talaga yun para sa kanila. Oo. Yan ang problema. So ngayon, dahil nga nakita nila, putya itong DPWH, tarantado, sinabi ng DPWH, kaltasan yung mga materyales. Tapos ngayon, pinadadagdag nila yung kinakaltas nila. Putang ina yan. Puro optics kasi, puro papogi eh. Kesyo, kailangan daw ilagay yon kasi daw, may mga project na maapektuhan. Parang gago ka pala eh. Ikaw nagsabi na sabi ng boss mo, kaltasan eh. Putang ina nyo eh. Kinaltas na natin eh. Tapos ngayon gusto nyo ipabalik. Papogi kayo ng papogi eh. Kakaltas yung mga mga overpriced na mga presyo. Ganito na lang. Yung bakal dati 5 piso, 2 na lang. Yung semento dating 8, 7 na lang. Kayo yung gumawa ng mga ganun-ganun para maging pogi kayo eh. Tapos ngayong usapin ng budget, puta gusto nyo ipabalik. Tangina diniloloko nyo tao. Buti na lang naka-livestream talaga yung Bicam eh. O at least nakikita natin ngayon. Yung mga senador ngayon dahil nga itong maganda sa pagla-livestream ng Bicam. Yung mga congressman, wala silang pakialam. Kasi bakit? Ang liit lang ng distrito nila eh. Halimbawa ako, 3rd district ng Quezon City. Ilang barangay lang yan. Para manalo ako dyan, maglalagay ako ng napakaraming mukha ko sa waiting shed. Yung mga leaders ng bawat barangay, magbibigay lang ako ng mga gamot na talagang sagot naman ng gobyerno ng gamot, yung mga maintenance sa matatanda, ganyan. Tapos magpapaliga lang ako ng basketball, mananalo na ako. Maliit lang yung constituency ko eh, maliit lang yung boto ko. So wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa Mindanao, Visayas, wala akong pakialam. Kasi hindi yan ang boboto sa akin eh. Basta pogi ako sa distrito ko, mananalo ako. So kung kurakot ako, basta masaya distrito ko, wala akong pakialam kung galit sa akin yung ibang mga politiko. Kasi ang maganda dito sa mga senador, pag nandiyan, putyang ina, buong Pilipinas eh, ang constituency nila. Okay, so ayaw nila na, na yung pangalan nila madrag doon sa budget na korap. Tinan mo, si Jinggoy umalis sa Bicam. Bakit? Kasi nga, putang inang yan, alam niya, korap yung gobyerno natin eh, na yung pangalan niya being voted, being ang constituency mo buong Pilipinas, pagka yung pangalan mo nadikit sa sa corruption, wala na.
sira ka na sa buong Pilipinas. Yun yung iniiwasan. Kaya ngayon, ang tatapang ng mga senador natin, hindi pinapalusot yung mga kabulastugan ng Congress. Kasi itong DPWH nang hihingi ng padrino sa Congress para i-release yung budget na kailangan nila, yung Senado hinaharang. Hinaharang ng Senado kasi alam ng mga senador, buong Pilipinas nakabantay sa corruption. At kapag ka sa 2026 magkakaroon na naman ng corruption, walang pakialam yung Congress kung masira yung mga tao nila kasi nga maliit lang yung boto na kailangan nila para manalo. Pero ang mga senador, pag na-drag yung pangalan nila sa corrupt na budget, ang hirap makarecover kasi you have to convince the whole Philippines na hindi ikaw ang may kasalanan So ang gusto ng mga senador ngayon, dahil labo-labo yung putang inang DPWH na to, si Vince Dizon na tarantado, reenacted budget po siya, yung 2025 ang gamitin natin. Alam po ng lahat tayo, pati po ang Kongreso, ayaw po ng Pangulo ng isang reenacted budget. Ayaw ni Marcos ng reenacted, ayaw ng Kongreso ng reenacted kasi nga marami silang insertions. Si Bongbong may mga insertions yan, mangungumisyon pa din ang putang ina niyan kaya ayaw niya ng reenacted. Bakit? Yung mga bagong projects hindi mapopondohan sa isang reenacted budget. Oh, yun. At hindi ka basta-basta pwedeng magpasok ng insertion ng hindi approved ng BICAM, which is ng Senate at ng Congress. Oo, hindi lulusot. So, yung mga projects na lalagyan na insertions nila para sa mga projects sa 2026, pucha yan, kailangan mag-push yun. So, kung reenacted, hindi magpupush yung mga insertions nila. Putang ina, yung insertions, pag nanakaw yan kaya nga sabi ng mga senador, dapat reenacted. Ayaw ng Congress, ayaw ng presidente. Alam mo kung bakit? Kasi magnanakaw yung mga yan Magnanakaw si Bongbong, yung bagong pagnanakaw niya sa 2026, hindi niya makukubra. Kasi nga, walang bagong project sa 2026, therefore, walang insertion. Kasi kung ano lang yung nakalagay sa NEP ng 2025, yun lang ang gagastusan ng gobyerno ngayon. Ayaw nila niyan. At least naiintindihan natin pare-pareho ano yung meaning ng reenacted. Bakit ayaw nila ng reenacted? Bakit gusto nila mag-push through itong puta corrupt na 2026 budget? Ayaw ng mga senador. Kasi nga corrupt yung 2026 budget. Gustong i-push nino, Congress at saka ng presidente. Kasi nga magnanakaw. So, sa panahong natitira, alam natin na lahat ng kakayanan ay dapat na gawin para hindi mauwi ang isang budget na ilang reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay Ayaw nila niya. Siyempre, may pagnanakaw silang ilalagay para sa 2026 Again si Pangulong Duterte, meron siyang isang budget na finito. Reenacted tayo. Reenacted. Bakit? Ang lakas ng loob ni Pangulong Duterte ng reenacted budget. Kasi nga, putang ina, wala siyang insertion. Hindi siya naglalagay ng mga insertions. Zero insertion ang ang administrasyon ni Duterte. At least siya bilang presidente, wala siyang insertion on his own. So okay lang sa kanya yung reenacted budget. Tingnan mo si Bongbong, ayaw ng reenacted. Bakit? Kasi may mga insertions siya. Sa sobrang tamad niya, hindi niya kayang ilagay yung mga insertions niya dun sa NEP. Kasi nga, yung NEP, specific yun. Oo, specific na siya ang naglagay doon. Hindi nakikita yun ng tao. Yung katulad ng insertion. Angamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami pong madidelay na proyekto kapag nagkataon. Yung proyekto na yon, mga bossing, yun yung mga insertions. Anong sabi? Ni Loren Legarda, galit na galit. Bakit wala sa NEP? Yun na yung tanong namin. Bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. Galit na galit si Loren. Bakit wala sa NEP? Bakit ka mag-i-insert? Kung importante pala yan at in-insert mo, bakit hindi mo ilagay sa NEP? Kung programa mo yan, Bongbong, ilagay mo sa NEP. Putangin na ninyo. Gagawa kayo ng NEP. Wala yung mga insertions na yan dun sa NEP. Tapos pagdating ng BICAM, biglang may mga insertions. Kung importante yan na kailangan pondohan yan, ilagay natin sa NEP para alam natin kung sino ang may kasalanan. Kung ghost project yung mga proyekto na yan.
huling-huli sila dito ni Loren eh. Putang ina ninyo eh. Gusto nyo pirmahan namin itong budget na to, puro insertion. Diyan nga tayo nagkaroon ng problema ng 2025, puro insertion. Ang tamad nyong maglagay ng mga programa sa NEP. Gusto nyo lahat insertion, lahat puro backdoor meeting. Umaaray na ngayon yung mga senador. Alam niyo kung bakit? Dahil sa atin, dahil huli na natin yung scam nila, huli na natin yung pagnanakaw nila. Dahil mapanuri na tayo, alam na natin yung mga terms na ginagamit nila sa paggawa ng budget. Ngayon, umaaray na sila. Dati pirma lang ng pirma ang mga yan, pero ngayon hindi na. Ngayon, mas ini-scrutinize na nila. Bakit? Because binuksan na natin yung isipan natin sa lahat ng mga corruption sa Pilipinas. Pasalamat talaga kayo sa mga vlogger. Kasi hindi naman ito ipinapaliwanag ng media eh. Vlogger ang nagpapaliwanag nito eh sa termino, sa salita na maiintindihan ninyo and makikita ninyo. Nagagalit na yung mga senador. Not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? I also agree with Senator Ligarda and the chair. So therefore, I think Secretary Banoy Lopez is listening to us now. The suggestion of our... Yan yun. Di ba? Nagagalit na sila kasi nga alam na ng mga Pilipino. Bukas na mata ng mga Pilipino patungkol sa pagnanakaw sa Pilipinas. Kaya ayan, tatalo-talo na sila. Ang gusto ng Senado ngayon, reenacted budget. Ang gusto ng Senado, back to corrupt itong 2026, reenacted tayo. Pero tingnan ninyo, Congress and President, wag, push natin yung budget ngayon. Bakit? Ang dami pa rin nilang insertion. So wala, putang ina, pagnanakaw pa rin ang inaatupag nitong mga nasa gobyerno. Wag tayong matutulog, wag tayong hihinto, wag tayong magpapahinga. Kailangan itong mga magnanakaw na to humahanap lang ng paraan paano tayo nanakawan ulit. Kailangan di tayo tutulog-tulog. So tangkilikin ninyo itong mga vlog na ganito, i-share ninyo, i-like ninyo para mas marami pang tao ang mabuksan ng isipan. Okay, maraming salamat mga bossing. Kita-kita tayo ulit susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
Wala